Lagay yan, and makita nyo, ganyan na po siya nangyayari. Hindi na katulad nung before. Ay, ayan ako. Ang haba na pala nito. Dito naman yan nakalagay sa shelves ko dito, no? So, ayan, ang haba na rin ito, no? May nagtanong kasi sa akin kung ano na yung updates dun sa ginawa nating parang centerpiece. So, kita nyo. Ito yun photos naman. So, yun photos. So, eto na yung nagawa natin. And, ayan. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. For today's video, may nagtanong kasi sa akin kung ano na yung updates dun sa ginawa nating parang centerpiece or tabletop na arrangement ng mga photos natin, ano, kasi yung iba hindi naniniwala na dahon lang tutubo. Yung may nodes lang, ano, yung single nodes. Sabi nila, mamatay yan, sabi gano'n. Pero today, papakita ko sa inyo, no, kung paano ginagawa natin. Actually, yung iba nito, nagawan ko na ng video nung pag-trim natin. Pero today kasi ang haba na, no, medyo hindi natin siya pinapansin na, hinahayaan lang natin lumago. Pero today kasi, iba-ibang varieties yung mga nakatanim na photos doon. Ang gagawin natin, kukuha tayo doon ng mga ipopropagate. At pakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura nila kapag lumago na. Kasi nawawala na yung forma ng parang flowers type yung ano, no, yung itsura, yung rosette type yung pinaka arrangement niya, no. Nawawala na yon kapag lumalaki sila. And ang gagawin natin ngayon is ika-cut natin sila, no. Tara, samahan nyo ako sa ating pagbabalik. Kaya ready na kayo mga ka-MTP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Yung isa kong arrangement ng photos, dito ko po nilagay, ano. Ayan siya, oh. Nahayaan ko lang lumago na lumago dyan. Tapos meron pang isa, dalawa yun actually. Yung iba naman, na i-dispose na natin. May mga bumili sa atin. Pero itong dalawa na to, nagiging source din po yan nung aking mga kinukuha ng dahon para doon sa propagations natin ng mga photos, ano. Kasi yung mga ginawa ko na dish garden or tabletop na yan, talagang iba-iba yung varieties ng photos. So, sa kanila ako kumukuha ng mga itinatanim. Ngayon, kukuha na natin sila dahil nga, papakita ko sa inyo yung updates kasi may nagtatanong. Tara, pakita ko na malipitan. So, eto na. Dito ko nilagay yan. And makita nyo, ganyan na po siya nangyayari. Hindi na katulad nung before. Ay, ayan ako. Ang haba na pala nito. Nandito na sa may pinakailalim. Paano natin puputulin? O mamaya na lang siguro pagkuha natin. Ano, kuhanin natin yan. Pakita ko lang sa inyo. Ganyan po yung nangyayari sa kanya. Humahaba siya. Tapos nagkakaroon ng pinaka iba-iba pang mga dahon. Tapos humahaba. Nagkakastem. Unlike nung katulad dati yung forma niya parang rosetta, no? Or parang nakaganon lang. Naka single dip lang. Ayan, kinukorte lang natin. Ano? Pero yan. Hindi dito naman, ayan din, meron. Uy, ang daming varieties nito. May mga hindi. Kuhanin natin to. Dito naman yan nakalagay sa shelves ko dito, no. So, ayan, ang haba na rin ito, no. And, ganyan po siya humahaba, or nagiging lash. Napaka-lash po niya, no. Kita nyo. At, ang ganda. So, ayan, makita nyo. Nagkakaroon na siya ng stem. Unlike before na talagang single leaf lang siya nung ginawa natin siya. Anyways, ang maganda dito kasi pwede natin siyang kuhanan ng mga itatanim. So, ngayon, nag-isip kasi ako na pagsama-samahin naman yung magkakauri, no? Para maganda siyang tingnan. Tapos bagay na bagay yan doon sa wall natin kasi tinanggal ko yung mga snake plants na robusta doon. Ito yung ipapalit natin. So, gagawa tayo mamaya ng single din na mga ganito. Pero mas maliit ito kasi palapad tong ginawa natin. Ganyan yung klase ng paso na yan. Pero ang tataniman natin mamaya is mas maliliit na paso, ano, tsaka mas matataas. O, ayan,
kuha muna ako ng mga gamit para maayos natin to. Ito kakalbuhin natin talaga yan, pero no, hindi naman tayo mangangamba kasi tutubuan naman yan. And subok na subok ko na yan kasi ganyan yung ginagawa ko sa kanila kapag halimbawa i-trim ko, no. So sige, handa ko muna gamit. So ito na, magsimula na tayo at ang gagawin natin is ikakat natin yan ng kalbo, halos kalbo, kasi ito kita nyo tutubuan naman yan. And kita mo yung mga roots niya ano, dami. Ayan, ano. So tanggalin natin. Ito ang ganda, wala na akong manjula, pero ayan, may manjula pa pala ako dito. So cut natin yung manjula natin dito para kita nyo. Ito neon photos naman. So neon photos, yan, halos tingnan nyo makakalbo yan, pero yung roots hindi natin tatanggalin. Alam nyo ba kasi yung roots niyan kapag umabot dun sa pinaka yung aerial roots, kapag umabot dun sa lupa at ano, meron niyang sumisibol minsan. Ayun, nagkakaroon ng panibagong roots, tapos sumusulpot yung mga bagong babies. So ganyan lang po yung ginagawa ko. Ito nagsimula lang to dun sa ano natin, diba? Yung una nating ginawa na parang ilang leaves lang yon, na parang pabulaklak, tapos naging ganito na. And ayan, may mga sirang dahon, tanggalin na rin. Ganyan tayo mag talagang propagate niyan, tapos mag trim, i-maintain natin sa pagitan niyan. So ito, ikakat rin natin to. Yan dito dulo para makuha natin yung mga dyan, tapos kupitin lang natin yung mga ito mga marble naman. So ang dami nating nakukuha dito, and hayaan nyo lang yung mga pinagputulan. Kung makalbo yan, nako, susulpling lang yan, mabilis lang. Lalo ngayong panahon na to, grabe, na tag-ulan, dadami yan ulit. So, putulin lang natin yung mga aerial roots na pumasok na doon sa mga lupa. At ayan, nakita nyo siya. Ganyan lang po ang gagawin natin na pag i-maintain dyan sa ating arrangement, no? So, sige, gupitin ko muna to, pakita ko sa inyo yung dalawa na to, tapos mamaya balikan ko kayo kapag magtatanim na tayo. Ito na po yung ating natanggal, no, na mga na-trim. Kumbaga, ito na lang yung natira sa kanila. Palalaguin na lang uli natin yan. So, lalagay at babalik natin yan sa dating pwesto. Yan, kung saan hiyang na hiyang siya. Lalago na yan dyan. Teka lang. Natambingin yung ating. Yan. Balik natin yan dyan. And itong isa, ibalik din natin dun sa pinanggalingan niya, kung saan siya hiyang. Ayan. Dumami uli siya dyan. And after that, eto na po yung mga nakuha. Ang dami. Gagawin namin ng iskiri is, yan, single ano tayo iskiri. O, cut mo na. Alam mo naman gagawin dyan, diba? Roots by roots. Yan. Yan. Single leaf. Basta may nodes. Kahit isang dahon lang, basta may nodes. Pero ito yung pinaka-uppercut niya. So, ito, kahit dalawa-dalawa pala, pwede, no? Para mas makapal, no? So, yan. Pagsasama-samahin lang natin ngayon, kung yung dati, ang ginawa natin is, iba-ibang variety sa isang paso. Ngayon,
isa-isang variety. Ang gagawin lang natin yan, ilulubog lang natin yan. Pero pag samasamahin muna natin, bigyan mo pa ako ng ano, pakapalin pa natin para makita nila. So yan. Yan. So ganyan lang. So, ayus-ayusin nyo lang yan. Ganyan o. Kumpulin nyo lang parang bouquet na ganyan. Tapos ilulubog nyo lang siya dito sa isang paso na ganyan. So kahit sama-sama na yan, napakabilis lang naman yan o. Ganyan nyo lang siya o. Yan o. Tapos ganyan nyo lang siya o, diba? O ito puro marble queen muna yung ating isa-sample sa inyo, no? Kasi maganda marble queen. Yung mga photos kasi medyo mag-aano na tayo, maglalaylo. Pero pamimigay lang natin yung mga golden photos kasi ang dami ko ng golden photos talaga dito. Pero ang gagawin natin dyan, bigyan natin sa ornamentals. Tapos sila na bahala magtanim. Ang gusto ko kasing paramihin ngayon yung mga ganitong kulay doon sa ating wall para mag-iba naman yung itsura nun, ano. So gagawin lang natin, lulubog lang natin isang ganyan lang yan. Dito nyo, isang ganyan na. Alam nyo, kapag dito sa Marble Queen maganda yung sikat ng araw, makakabuo kayo ng variety ng Snow Queen na tinatawag. O madalas ako magkaroon ng ganyan, yung Snow Queen, parang puting puti yung variety niya, no? So this one naman is wow, Manjula. Ito ang gusto kong paramihin kasi wala na ako talaga nito, yung mga Manjula natin. Ilang beses ako nag-try, medyo slow grower ang mga Manjula, kaya lang yung mga nandito kong Manjula kasi it's either kinakahig ng manok or minsan napapabayaan sa isang lugar. So hindi nag-work, no? Pag may mga sobrang aerial roots, pwede nyo putulin, pwede rin naman ilubog nyo na lang. So ganyan lang naman pagtatanim yan, napakabilis. And yan, maganda yung Manjula, iba naman yung pagkakaano niya. Gupitin mo nga yung medyo ano, ito sira. Sira, ayan, para magandang tingnan. Yan, so ganyan lang naman gagawin natin. Kayo na bahalang mag forma, kung paano forma gagawin nyo. Ayan, partida na, isang kamay lang ginagamit ko sa pagtatanim, pero anyways, ganyan lang naman yan, ang dali. Ipoporma nyo lang siya kung saan nakahilig para magandang tingnan. So look, diba, ang ganda. So ito naman, sunod natin neon photos. Ang ganda ng mga neon photos. So kulang pa to, medyo kapalan pa natin. Ito single, oh. Pag single ganito pwede nyo gawin nyo katulad nung ginagawa natin before, yung meron siya sa gilid. Yan. Yan. Katulad din ng ginawa natin, ilalawit nyo lang yung pinaka dahon, no? Ilalawit nyo lang, tapos gagawin yung parang pabulaklak yung design, o parang ganyan, plant styling, ganyan. Yan, napakaganda. Ito, ay ano ba to? Neon din ba tong isa na to? Yung pinagkuha na mo? Parang kakaiba yung neon natin, ano? So, ito puro neon photo. Single. Pakigupit nga yung mahaba. Yan. So, ilulubog nyo lang yung isang tapos nakalabas yung mga dahon sa may lampas ng paso para ma-achieve nyo yung parang pabulaklak style. Katulad dun sa previous, pwede nyo i-check dun sa previous video natin, meron akong ginawa dun na arrangement. Yung mga ginupitan natin yan, kung paano ko yan ginawa, madali lang naman yan. And makita nyo, napaka simple lang naman nung ating paggawa niyaan. So yan, tapos gawa kayo ng isang parang, kasi dapat to nakalabas yung mga dahon na yan, nakaganyan. So ganyan yung coating yan. Tapos yung pinaka uppercut nyo, yung pinaka top cut, yun yung ilalagay nyo dun sa pinaka gitna. So ito kasi merong mga nakataas, naman yan, maayos. And yan, skiri, gawa mo nga ako na isang bouquet, yung isang mahaba na neon. Ito, paanohin mo to, ilubog mo dito, teka lang, ukain ko, isang kamay lang kasi gamit ko kaya hindi ko mapakita sa kanila. Wait lang, itasan ko tong, pero may gunting. So ayan, putasan nyo lang dyan ng ganyan sa may gitna
O, lubog mo dyan sa binutas natin. Yan. Tapos, nalagyan natin ng lupa. May gitna. Yan. Para magmukha siyang maganda. And, so, yan. Ayan mo lang. Train lang. Tapos, buka-buka mo konti. Yan. Yan. So, yan. Tapos, lilinisin mo lang yung mga dahon. Ganyan na siya mangyayari sa kanya. O, ayan. O, parang, pabulaklak siya, no? So, ito medyo lubog pa dapat. Pero, okay na yan. Pwede na yan, no? Parang, yan. So, ganyan siya. So, ayan. Meron na tayong neon photos. And, tingnan pa natin yung iba na magagawa natin. And, pakita ko sa inyo yung finished product, ano? Kapag nataas na namin yung screen. So, ito na yung nagawa natin. And, ayan, Marble Queen. Meron tayong Manchula. Meron tayong neon. Tsaka yung maliliit na mga enjoy photos. So, wala tayong ginawa halos na golden photos, ano, kasi yan yung iyaan natin. So, ang dami na. So, ayan mga ka-MDB, napanood nyo na po yung ating pagpapadami ng photos, ano, and yung updates, ano, doon sa mga nagtatanong kung ano nangyari doon sa ating ginawang arrangement na yon, no. I hope nasagot ko yung tanong nyo. Salamat na maraming sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo pa itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!